Kamusta po? Ako po si Leo at nanonood kayo ng News Unfiltered. Okay, so pag-usapan natin tong planong gawin ng gobyerno natin na i-ban yung violent games dito sa Pilipinas. Okay, so sino po sa inyo sa mga manonood nitong video ang gamer? Ako po, uh, gamer since very young age. I've been playing Counter-Strike, Call of Duty, ang dami, hindi ko na mabilang. At, nung nagkapamilya ako siyempre iba naman yung buhay natin. Medyo, play ng games sa phone, pero hindi naman tayo naglaro ng shooting games ulit. Medyo boring na, eh. Pero para sa akin kung titignan mo yung sitwasyon na nangyari dun sa Tacloban, eh, hindi naman natin masisisi kung yung napagkamalan na itong game ay tinuturong dahilan na ginawa ng mga bata yon. For me, normal na pag-iisip yan kasi, well, yun ang kanilang damdaming that moment. Pero hindi hindi lang dapat basta-basta na parang lahat ng na nangyari, eh, dun mo bini-blame dun sa violent video games or sa mga video games, okay? So first, let's listen kay John Vic Rimulya. Hindi ako nag-a-agree sa plano nila kasi nga, nakadepende talaga yan sa tao. Okay, let's watch this first. Having said that, I believe also that games espousing violence like gore box should be permanently banned from the Philippines. I believe that it desensitizes young people into the elements of death, elements of violence, and elements of murder. I believe that the government, that the Congress also should study the matter kung paano mapigilan to. Alright, yan ang galing mismo sa DILG Secretary John Vic Rimulya. Okay. By the way, guys, just for a little information, yung Gore Box po, I think mada-download siya sa Steam online. Pwede mong, I don't know kung pwede mo siyang laruin sa cellphone. But ayon mismo sa developer ng game ng Gore Box, ang rating po, okay, rating po ng game na ito ay 18 plus. That means, kung maglalaro po yung isang tao, eh, kailangan po nilang tignan yung actual na age rating nito, 'di ba? Kasi nga titignan mo muna kung naayon ba sa age mo, kung lalaruin mo 'to o hindi. Kasi nga dapat intindihin mo, yung mga terms and conditions, especially yung game na ito. So, kung meron kang anak, meron kang maliit o teenager, 'di ba? So dapat titignan mo yung mga games na dina-download nila, right? At least para malaman mo na kung pwede ba 'to sa kanya o hindi. Kasi nga puwede ngang maimpluwensyahan, yung utak nila o may, puwedeng mangyari na yung realidad instead instead ng yung reality ay parang, gagawin nilang halimbawa ito, right? So that's why po, kung maglalaro ka ng game, dapat tignan mo talaga. At kung meron ka ng anak na maliit o malaki, syempre dapat as a parent, kaya po na dapat nating bantayan yung mga anak natin. Okay? I remember yung developer po yung nagsabi nun 18 plus at specifically nagsasabi dapat na hindi pwede 'to laruin kasi nga madugo yung parang game. Although pixelated yung game, eh, hindi siya kaaya-aya sa mga bata.
Alright? Now, totoo ba na yung violent games ay makakasira sa kabataan, specifically youth, Filipino youth? I want to share you guys a presentation. So, tingnan natin 'to for ages 10 to 17 years old. Alright? Okay, later on ipapakita ko naman po yung another, video galing sa Amerika na why we should stop blaming games sa, pagiging violent na isang tao o kabataan. Okay, so ang scientific, study po ay actually dalawa. So yung agree, which, yung games ay makaka-harm at meron naman negative which is hindi naman talaga makaka-harm. Ayon dito, scientists are divided on whether violent games harm Filipino youth age 10 to 17. So, may dalawa pong major research, okay? May opposing views, one linking violent games to aggression and behavioral changes, and the other finding little no significant harm. So, merong major research na isa nakaka-harm, meron po isa hindi po. Okay. So for Filipino parents and educators, understanding both sides of this debate is essential to make informed decision about gaming habits at home and in internet cafes. Kasi sa Pilipinas, di ba? Ang daming mga internet cafes o internet cafes na bayad ka lang ng piso, yung PisoNet. So, pwede ka na maglaro doon sa cellphone mo, right? Oh, next, page 2. Page 2. Oh, okay, next page 3 rather. The risk factor, ang evidence of harm. So, ayon dito, medyo maliit zoom natin. So, ayon dito, yung violent games are linked to increase of aggressive thoughts and behaviors among Filipino teens ages 10 to 17. Study shows repeated exposure desensitizes youth to violence and reduce empathy towards other. Heavy gaming predicts rule breaking, defiant behavior in teens. Research indicate the Filipino youth who spend excessive hours on violent games show higher rates of disobedience at home and in school. So mga heavy gamers daw. So kung merong mga batang lalaro mo mula umaga hanggang gabi, they can, sabi nila, that can change them and it will show um, aggressive thoughts, disobedience, tsaka change of behavior. Okay? Next, the general aggression. Model explains that violent games gradually reshape how teens respond to conflict, normalizing aggressive reaction, and altering their interpretation of social situation over time. So ayon dito, gradually reshape, but not the entire thing. Hindi po siya yung talagang pinakamataas na rason na yung kabataan daw ay ah, nag nag-iiba, nagiging mas agresibo. Okay, ayon sa sa kampo ng may harm daw. Okay, next. Okay, ito. Walang walang makabuluhang ugnayan. Okay, ito yung walang evidence na it will show that meron daw. So ayon dito, isang pag-aaral sa UK ay nagpakita na walang direktang ugnayan ang sa pagitan ng marahas na video games at tunay na aggression sa mga kabataan. Ang kapaligiran sa pamilya ay mas malaking impluwensya kaysa sa mga laruan. Agree ako diyan actually kasi ako, ah, nakapaglaro na ako mga, violent games, shooting games, pero yung pamilya ko po at, mga friends ko, siyempre hindi naman sila gano'n at wala namang
any uh, bad things sa pamilya ko at sa friends. So, talagang malayo talaga na hindi magkaugnay yung violent games sa totoong buhay. Okay, next. Ang mga agresibong bata ay may posibilidad na pumili ng marahas na laro. Ito ay correlation, hindi sanhi. Walang ebidensya na nag-uugnay ang video games sa krimen o seryosong karahasan sa mga kabataan. Okay, so let's go to the bottom line of Philippine context. So ayon dito, local research aligned with international trends. Impact depends on parenting style, peer pressure, internet cafes, and strong Filipino family culture. Well-adjusted teens with a family support are unlikely to be harmed by video games. So yan, yung kabataan na nandiyan palagi yung pamilya, yung friends nila na mabubuti at meron talagang yung love sa family, hindi talaga sila malilihis sa ah, maling paraan, 'di ba? O bad or uh, bad path. So, games may worsen issue only in teens with existing problems. For parents, focus on overall well-being, open communication, and family bonds. Not just game content, a supportive home remains strong protective factor. Kaya nga dapat meron pa ho tayong gabay. Hindi natin talaga malalaman kung puro yung games lang po yung i-blame ng mga politiko. I don't agree with Senator Risa Ontiveros pero in other terms, sinusuportahan ko po siya. Okay? Para sa akin, hindi talaga yung video games ang dahilan. Ang daming factors. It can be kung ano sila sa bahay nila, yung kanilang mga, uh, ang tawag nito, mga kaibigan, video games, it could be. But in studies, at for me po, ang mga kaibigan ko, hindi po kami ganun. So, napakalayo na isang video games ang magkakos ng violent thoughts sa mga kabataan. By the way, guys, you can watch this. Galing to sa New York Times opinion. And it says here, why blaming video games for violence is wrong. I-check nyo po. Napaka-informative nito sa mga taong kailangan talaga ng tulong at kailangan merong open-minded in terms of video games na hindi po talaga nagkakos ng violent thoughts. Alright? So guys, yun na po. Kung meron po kayong komento, suggestion sa ating video, paki-comment po sa ating comment section at if nagustuhan niyo pong ating video, paki-hit po ng like and subscribe button. Salamat and talk to you soon.